Magandang hapon sa ating lahat, sa aking mga kaklase at lalo na kay Binibining Fajardo. Ako po si Paniares Genevieve Nicole, ang ikalawang tagaulat sa Group 4. At ang aking topiko ay ang layunin ng akademikong Filipino. Ito ay continuation or pagpapatuloy sa ulat ni Miss Joyce, kung saan kaniyang ipinaliwanag kung ano ang katangian ng akademikong Filipino. Sa aking topic naman ay ating uulatin kung ano nga ba ang layunin nito. Yung palagay, ano kaya nga ba? Yon, akin na itong sisimulan at tuklasin ang layunin ng akademikong Filipino. Unang-una nito ay ang maghatid ng kaalaman, magbibigay ng impormasyon at kaalaman sa mga mambabasa o tagapakinig. Pamamagitan ng mga pananaliksik, pag-aaral at publikasyon, nagiging posible ang pagpapalawak ng kaalaman sa iba't ibang larangan gamit ang wikang Filipino. Ito ay napakahalaga dahil nakakatulong ito sa pagpapalawak ng kaalaman at pag-unawa sa iba't ibang paksa gamit ang sariling wika. Dahil 'di ba, mas nauunawaan natin kapag gamit ang ating sariling wika, no? Halimbawa na lang, ikaw ay may sakit at ang doktor ay nag-i-English at nagsasabi ng kung ano-anong mga terminolohiya at hindi mo ito naiintindihan. Kaya kung ang doktor ay nagsasalita ng naaayon sa iyong mga naiintindihan, ay naiintindihan mo ito. Halimbawa pa ha, ang iyong guro ay nagtuturo ng mahirap na leksyon at gumagamit ng mga terminolohiyang hindi mo alam. Kaya kung siguro ay nagagamit ng Filipino, ay mas lalo natin itong nauunawaan. Ang pagbibigay ng impormasyon ay mas nagiging makahulugan at na-absorb ito ng ating mga minds. Ngayon ay tumungo na tayo sa ikalawang layunin. Ito ay magturo ng kasanayan sa pagsulat at pagbasa. Huhubugin ang kasanayan sa akademikong pagsulat at kritikal na pagbasa. Ang akademikong Filipino ay naglalayong hubugin ang mga mag-aaral sa magbisang pagsulat at kritikal na pagbasa sa wikang Filipino. Pamamagitan ng mga kurso at pagsasanay, natutuhan ng mga mag-aaral ang tamang gramatika, bokabularyo at estilo ng pagsulat na angkop sa akademikong larangan. Halimbawa na lang, pagsulat ng mga sanaysay, mga pananaliksik at reaksyong papel or reflection paper sa Filipino. Iintindihan ba ng lahat? Kaya pumunta na tayo sa ikatlo. Ito ay ang magpaliwanag ng mga kaisipan at pananaw. Sahin natin, ito ay ipaliwanag ang mga ideya ng maliwanag at organisado. Hindi lahat ng tao ay may kakayahang mag-isip ng mabilis, gawa ng words or magbigay ng kanilang ideya na organisado na. Ngunit hindi ito hadlang upang tayo ay matuto. Layunin ng akademikong Filipino ang ipaliwanag ang mga ideya at pananaw ng malinaw, organisado at lohikal. Malinaw at organisado kang magsalita, maraming nakakaintindi sa iyo at nakakaunawa. So mas magiging epektibo kang communicator. Ngayon tumungo tayo sa ikaapat, makapag-ambag sa pananaliksik at agham. Makakatulong sa pagbuo ng bagong kaalaman at pag-unlad ng agham at kultura. Sa akademikong Filipino, ito ay naglalayong makatulong sa pagbuo ng bagong kaalaman at pag-unlad ng agham at kultura sa pamamagitan ng mga pananaliksik na isinasagawa sa wikang Filipino. Sa pamamagitan ng mga pag-aaral, maaaring matuklasan ang mga bagong konsepto, pamamaraan at solusyon sa mga problema. Bawa na lang, pagsasagawa ng mga pananaliksik tungkol sa kalusugan, agrikultura at teknolohiya na nakasulat sa Filipino. Ikalima, magtaguyod ng makatwirang diskurso.
Yatin ang mga mapanuring pag-iisip at lohikal na diskusyon. Katwiran, meaning, reason. Sa pamamagitan ng akademikong Filipino, nagiging mas malaya at kritikal ang mga Filipino sa pag-aanalisa ng mga impormasyon at ideya. Halimbawa na lang, pagdadaraos ng mga debate, talakayan at forum na gumagamit ng Filipino upang talakayin ang mga napapanahong issue. Ito nagiging aktibo ang mga mamamayan sa paglahok sa mga diskusyon at pagbuo ng mga solusyon sa mga problema ng bansa. Ito ay napakahalaga dahil kung wala tayong makatwirang diskurso ay wala ring halaga ang ating mga ideya kung tayo ay hindi marunong gumamit nito, kung ginagamit natin itong mga debate sa maling paraan. Sisigurado dito na nagagamit natin ang ating mga lohikal at kritikal na pag-iisip sa pagsasalita. Ang pinakahuli, ngunit hindi ang pinakalist, ay ang magbigay daan sa akademikong komunikasyon. Dito pinagyayaman ang epektibong komunikasyon sa loob ng akademya at iba pang profesional na larangan gamit ang wikang Filipino. Halimbawa, isang ulat sa Filipino tungkol sa mga proyekto ng isang organisasyon at komunidad. Sa madaling salita, ito ay ang pagtiyak na ang Filipino ay epektibong magagamit bilang wika ng talakayan, pag-uulat at pagpapahayag sa mga akademiko at profesional na konteksto. Iyan lang po ang aking ulat, ngunit bago ko ito tapusin, atin munang balikan upang nasisigurado at natitiyak ko na kayo ay naunawaan ng aking mga idiniskas. Ano ang 6 na layunin na aking nabanggit? Ito. Una, maghatid ng kaalaman. Ikalawa, magturo ng kasanayan sa pagsulat at pagbasa. Ikatlo, magpaliwanag ng mga kaisipan at pananaw. Ikaapat, mangkapag-ambag sa pananaliksik at tagham. At ikalima, magtaguyod ng makatwirang diskurso. At ang ikalas naman ay ang magbigay daan sa akademikong komunikasyon. Sa madaling salita, ang mga layunin ng akademikong Filipino na aking nabanggit ay napakahalaga dahil ito ay nagtataguyod ng isang edukasyon na mas inklusibo, makabuluhan at naaangkop sa ating kultura at lipunan. Ito ay nagbibigay daan sa atin na maging mas aktibo at responsableng mamamayan. Ito ay nakakapagpaunlad rin ng ating mga kritikal na pag-iisip, pagpapalakas ng pananaliksik at pagpapalaganap ng kaalaman na naaangkop sa ating lipunan. Sa huli, ang akademikong Filipino ay susi sa mas inklusibo at makabuluhang edukasyon. Ito ay daan para mas maintindihan natin ang mundo, maging kritikal at mag-ambag sa bansa ng may pagmamahal sa ating kultura. Yan lang po ang aking report. Salamat at God bless.